Kunin na ang inyong mainit na kape at simulan na natin ang kwentong krimen ng The Skylar Nis Murder Case. Si Skylar Nis ay isang typical teenager mula sa West Virginia. Solo itong anak ng mag-asawang Dave at Mary. Si Skylar ang star ng kanyang pamilya at ang tanging hinuhugutan ng kasiyahan at lakas ng kanyang mga magulang. Bata pa lamang, kinakitaan na ito ng husay sa mathematics at reading. Isa itong honor student at kailanman ay hindi nasangkot sa anumang issue sa eskwelahan. 8 taong gulang pa lamang si Skylar, kaibigan na nito si Sheila Eddy. Ngunit nang mag-high school, nadagdag sa barkadahan ng mga ito si Rachel Schoaf. Mula noon ay hindi na mapaghiwalay ang tatlo. Tinatawag ng mga ito ang kanilang grupo bilang Three Musketeers. Hindi maikakaila sa kanilang social media accounts kung gaano ka-close sina Skylar, Sheila at Rachel. Panay post ng mga ito ng kanilang selfies at videos na parating masaya at magkakasama. Noong summer ng 2012, nag-part-time job si Skylar sa Wendy's. Kahit na nagtatrabaho, hindi nito napapabayaan ang kanyang mga grades. Kaya naman sobrang proud ng mag-asawang Dave at Mary sa kanilang nag-iisang anak. Bukod sa matalino at masipag, kailanman ay hindi ito nagbigay sa kanila ng sakit ng ulo. Noong July 5, 2012, pagkarating sa trabaho, gaya ng parati nitong ginagawa, niyakap at hinalikan ni Skylar ang kanyang ama't ina bago dumiretso sa kanyang higaan. Kinabukasan, maagang pumasok sa trabaho ang mag-asawa at naiwang mapayapang natutulog si Skylar na puyat sa kanyang shift. Bandang tanghali, nang dumating si Dave, sinubukan nitong alukin si Skylar mag-lunch. Kaya naman kinatok niya ito sa kwarto. Subalit walang sumasagot. Noon ay inakala ni Dave na kasama ni Skylar ang mga kaibigan, kaya naman hindi na niya ito masyadong inintindi. Ngunit ilang oras na ang lumipas, wala pa rin si Skylar. Ilang beses niya itong tinawagan, ngunit hindi ito makontak. Nang makausap si Mary, wala rin itong ideya kung nasaan ang anak. Doon na nagpasya si Dave na buksan ang kwarto ni Skylar. Pagpasok, agad nitong napansin ang nakabukas na bintana. At nang dungawin, nakita nito ang isang silya na hinihinalang tinungtungan ni Skylar palabas. Noon ay napagtanto nito na tumakas ang anak noong gabi. Unti-unti nang nakakaramdam ng kaba sina Mary at Dave na lalo pang nadagdagan nang makausap ang staff ng Wendy's. Sinabi nito na hindi pumasok sa trabaho ng araw na yon si Skylar. Maya-maya pa, tinawagan ng mga ito na magkaibigang Sheila at Rachel at inamin na kasama nila si Skylar noong nakaraang gabi. Bagamat nilinaw ng dalawa na bumalik rin ito. Inihatid umano ng mga ito si Skylar sa kalye lampas sa kanilang bahay upang hindi magising ang kanyang mga magulang sa ingay ng makina. Dahil sa revelasyong ito, higit pang naalarma sina Dave at Mary. Kaya naman nag-report na ang mga ito sa pulis. I have a daughter that's 16 years old. Apparently she snuck out of her room last night and she hasn't been seen since. None of her friends can get a hold of her. I can't find her. What's her name? Skylar Nis. Mula sa investigasyon, nakita sa malabong footage na lumabas si Skylar ng kanilang bahay bandang 12:30 AM sa kakusang loob na sumakay sa isang sasakyan. Taliwas ito sa oras na sinasabi ni Sheila na inihatid si Skylar bago pa man mag-12 midnight. Nangangahulugan na muling lumabas si Skylar at sumama kung kanino man. Gayunpaman, hindi maaninag sa video kung ano eksaktong model at license plate ng sinakyan nito. Kaya naman nag-iwan ito ng katanungan sa lahat kung sino ang taong huling nakasama ni Skylar bago ito naglaho at saan ito dinala. Ang tanging nagbigay ng pag-asa lamang noon kina Dave at Mary ay hindi nadukot ang anak kundi kusang loob itong sumama. Ngunit ilang araw na ang lumipas, hindi pa rin lumilitaw si Skylar. Nang mga panahong yun, walang pagod na sinuportahan ng magkaibigang Sheila at Rachel ang mga magulang ni Skylar. Parati nila itong binibisita sa kanilang tahanan upang samahan at damayan sa paghahanap, partikular na si Sheila. Sa kanilang dalawa ni Rachel, mas malalim at matagal ang pinagsamahan nila ng kababatang si Skylar. Kasama nitong umiiyak ang nangungulilang nanay na si Mary. Tinutulungan rin ito ang pamilya na magpakalat ng flyers ni Skylar sa kanilang bayan.
Hanggang sa ilang linggo nang lumipas, wala pa ring bakas ni Skylar. Araw-araw, lalong tumitindi ang desperasyon ng pamilya ni Skylar na mahanap ito. Sa puntong yun, ilang tip ang natanggap ng mga pulis ukol sa maaaring nangyari. Mayroong nagsabing umattend si Skylar ng party at na-overdose ito. Meron ring teorya na may nangyaring foul play na kinasasangkutan ng kakilala ni Skylar. Kalaunan, napag-alaman na mula nang maglaho, kailanman ay hindi ginamit ni Skylar ang kanyang cellphone o ATM na maaaring nagpapahiwatig na lumayas nga ito at ayaw matunton. Samantala, isang candlelight vigil ang isinagawa ng mga nagmamahal kay Skylar upang ihayag ang pag-asa para sa ligtas na pag-uwi nito. Dinaluhan ito ni Sheila at Rachel. Walang tigil ang pagpatak ng luha ng mga ito habang niyayakap ang magulang ni Skylar at nangako na hindi susuko sa paghahanap. Hanggang sa lumipas na ang mga buwan, wala pa ring anumang balita kay Skylar. Nang mga panahong yun, unti-unti ay lumalakas ang pangamba ni na Mary at Dave na maaaring hindi na makabalik pa ang kanilang nag-iisang anak. Bagamat hindi sumusuko ang mga ito na hanapin ang katotohanan. Sa kabila ng trahedya, kalaunan ay nagpatuloy ang buhay ni Sheila at Rachel. Kaya naman hindi na iwasang magtanong ng mga kaibigan at schoolmate kung mayroon bang nalalaman ng dalawa sa pagkawala ni Skylar. Kumalat ang mga haka-haka sa campus na may itinatagong magkaibigan, lalo pat kung tutuusin, isa ang mga ito sa huling nakasama ni Skylar bago ito maglaho. Mas umingay pa ang pangalan ng mga ito nang mapansin na parati itong ipinatatawag ng FBI. Sa kabila ng suspisyon, malakas ang tiwala ng mag-asawang Dave at Mary na walang kinalaman sina Sheila at Rachel. Gayunpaman, noon ay may kutob na ang mga detective na may hindi sinasabi ang magkaibigan. Sa kanilang interviews, kapuna-puna ang pagiging detalyado ng kwento ng dalawa ukol sa nangyari noong gabi ng July 6. Sobrang tugma ang kanilang mga pahayag na tila ba pre-practice. Iisa ang kanilang istorya. Pinick up si Skylar, gumamit ng marijuana at inihatid pa uwi. Pero maraming inconsistent sa kanilang pahayag. Taliwas sa sinasabi ng mga ito na nag-drive sa east, napag-alaman na hindi doon dumaan ang kanilang sasakyan kundi sa west patungo sa Blacksville. Nakumpirma rin ito sa records ng magpingang cellphone ni Rachel sa isang tower malapit sa Blacksville. Nang questionin tungkol rito, kalaunan na inamin ni Rachel na hindi nga ang mga ito roon nagpunta. Sinundan nito ng pagpapalit rin ng istorya ni Sheila upang mag-match sa sinabi ni Rachel. Nang mga panahong yun, napapansin naman ng mga malalapit kay Rachel ang tila kakaiba sa mga ikinikilos nito. Parati itong balisa at galit. Hanggang sa noong December 28, hindi na nito nakayanan pa. Isang report ang natanggap ng 911 mula sa magulang ni Rachel ukol sa tila pagkawala nito sa sarili. Naghihiyaw umano ito narinig sa buong kapitbahay at hindi mapigilan. She's getting nuts, she's screaming, she's running through the neighborhood. Give me the phone. Like, no, this is over, this is over. My husband's trying to contain her. Please hurry. Nang araw na yun, dinala si Rachel sa mental hospital. Habang naroon, bigla itong nag-request ng isang meeting sa kanyang lawyer at investigators. Noon ay nagpasya na itong isiwalat ang kanyang mga nalalaman. Walang patutsyadang inamin ni Rachel na wala na si Skylar. Natahimik ang lahat nang marinig ang makapanindig balahibong detalye ng mga pahayag ni Rachel. Ayon rito, si Sheila ang mastermind sa pagpaslang kay Skylar. Napili umano ng mga ito ang date na July 6 upang gawin ang krimen. Bilang preparasyon, dinala ni Rachel ang pala ng kanyang ama, ang 2 kutsilyo mula sa kusina ni Sheila, gayon rin ang cleaning supplies at mga damit na pamalit. Saka tinawagan ng 2 si Skylar at inalok na gumamit ng marijuana at sumang-ayon naman ito. Nagbiyahe ang magkakaibigan ng halos 1 oras hanggang sa marating ang isang kakahuyan lampas sa bayan ng Blacksville. Nang dumating sa lugar at nakakuha ng tiyempo habang nakatalikod si Skylar, bumilang hanggang 3 sina Sheila at Rachel saka pinagtulungang saksakin ng kaibigan.
Sa isang pagkakataon, nagawang makawala ni Skylar subalit na overpower ito muli ng dalawa. Hanggang sa walang habas na nila itong pinagsasaksak. Ang tanging katagang na bigkas ni Skylar habang pinapaslang ng sariling kaibigan ay kung bakit. Umabot sa 50 ang saksak na tinamo ni Skylar Nis. Matapos patayin, sinubukang maghukay ni Sheila at Rachel, subalit masyadong matigas ang lupa. Kaya naman sa halip, tinabunan na lamang ng mga ito ang bangkay ni Skylar ng mga tuyong dahon at sanga. Saka ito iniwan mag-isa sa madilim na kakahuyan hanggang sa mabulok. Nang tanungin si Rachel kung bakit pinatay ng mga ito ang kanilang itinuturing na kaibigan, sinabi nito na hindi nila gusto ni Sheila si Skylar. Sa huli ay isiniwalat rin ito na halos 9 na buwan nilang pinagplanuhan ng krimen. Makalipas ang 6 na buwan mula nang maglaho, sa wakas ay itinuro na ni Rachel ang kinaroroonan ni Skylar. Sa tulong ng DNA, nakumpirmang kay Skylar nga ang katawan na halos nilamon na ng lupa. Inilihim ng otoridad ang confession ni Rachel habang patuloy ang investigasyon. Sa kabila nito, tuloy rin ang pagdadalamhati ni Sheila sa social media. Panay post ito ng pangungulila kay Skylar. Inihayag nito online kung gaano nito namimiss ang best friend. Gayunpaman, ilan sa mga post nito ay nagpapahiwatig ng maitim nitong kalooban. Sa isang cryptic message na may kaugnayan sa murder, walang patutsada itong nagpost ng mga katagang, "We really did go on 3." Gayon rin ang katagang, "Ain't no rest for the wicked." Nagpapahiwatig na wala itong anumang bakas ng pagsisisi sa ginawa. Noong April 2013, nakuha sa sasakyan ni Sheila ang blood evidence ni Skylar. Sa tulong nito, pati na ng confession ni Rachel at phone records, sa wakas ay inaresto na si Sheila. Kapalit ng cooperation ni Rachel, nag-plead ito ng guilty to second-degree murder. Nasintensyahan ito ng 30 taong pagkakakulong. Habang si Sheila naman ay nag-plead ng not guilty at naparusahan ng habang buhay na pagkakakulong. Noong 2023, humarap si Rachel para sa kanyang unang parole hearing. Noon ay naghayag ito ng kanyang saloobin at ipinarating sa pamilya ni Skylar ang kanyang taos-pusong pagsisisi sa nagawang kasalanan. Sinabi rin ito na malaki na ang kanyang ipinagbago mula nang makulong. Nakakuha na ito ng degree, naging leader sa kanilang prayer group at nagkaroon ng lisensya sa cosmetology. Gayunpaman, na-deny ang apela nito ng parol. Samantala, sa unang pagkakataon, isiniwalat rin ito ang totoong dahilan ng pagpaslang sa kaibigan. Ang sikretong romantic na relasyon nila ni Sheila na ikinatatakot nilang mabunyag ni Skylar. Labis umano ang pangamba ng dalawa na ikalat ito ni Skylar, kaya naman nagpasya ang mga ito na patahimikin na lamang ito habang buhay. Noong July 2024, na-deny sa pangalawang pagkakataon ng parol ni Rachel. Kasalukuyan ay kasal na ito sa kapwa babae na hinihinalang isa ring inmate. Si Sheila naman ay haharap sa kanyang first hearing sa 2028. Kalaunan, ipinasa sa West Virginia ang isang batas na ipinangalan kay Skylar, ang Skylar Law, kung saan agarang makakatanggap ng Amber Alerts ang publiko kapag may nawalang teenager kahit pakusa itong umalis. Kung nagustuhan mo ang ating kwentong krimen, huwag kalimutang mag-like, subscribe at comment sa kung ano ang iyong opinyon tungkol rito. At laging tatandaan, mahalaga ang buhay, huwag kang papatay. Maraming salamat po sa panonood at hanggang sa muli.